plato gamitin. Hello guys, good morning. Iuwi ko to at magro-rotary ako ng tataniman ko ng mga gulay. Ayan. So, eto. Nandito ako sa isang garage namin. Ayan. So, iuwi ko tong rotary. Pang rotary sa loob ng greenhouse. So, gusto kong magtanim na ng gulay. Ayan. So, itong mga hindi pa namin ginagamit na mga machine nandito. Tapos, ito na yung machine na pangtunaw ng snow. Tapos, ito naman, sa August pa namin to gagamitin. Onion harvester. Ayan, ito yung pangpulot ng sibuyas pagkaanihan. Ayan. Tapos, ito naman yung harvester namin ng soybeans saka trigo. Agri-robo. Tapos, ito naman, pangtanim ng adamo na nilalagay sa bukid. Tinatanim sa bukid. Pang fertilizer. Kivornilan Qualities Pro 3001. Tapos, ito yung sugar beet leaf cutting. Yung mga sugar beet namin na bago i-harvest, i-cut po na yung mga dahon. So, ayan yung ginagamit naman namin. Tapos dito, mga flower. Kivorniland 150B. So, halos mga Kivorniland ang ginagamit namin pagdating sa mga araro. Tapos, ito din. Kivorniland LD 100. So, tatlo lang yung flower nito. Tapos, ito 4. Ayan. So, dalawa ang ginagamit naming flower. Pang araro. Tapos, ito naman, subsoil. So, dalawa din yung subsoil namin. Pero, ito yung subsoil na malalim. Kivorniland CLG2. Ayan. So, malaki itong garage namin dito. Dito namin nilalagay itong mga machine na hindi pa namin kailangan. Tapos, itong bago naming dump, dito din namin nilagay. So, itong mga to, August o September pa namin gagamitin. Tapos, ito naman, pagkatapos ng harvest namin, saka lang namin to mga magagamit. Ayan. Ito naman, pang winter. So, next year na naman, magagamit. Tapos, ito yung pang mulching namin ng kalabasa. So, ito, by July, magagamit na namin to. Pagka nagtanim na kami ng 5 hektaryang kalabasa. Ayan, ang ginagamit na pang mulching. Tapos, ito guys, iuwi ko na. At kailangan kong magtanim ng gulay sa greenhouse. So, ito yung ginagamit naming pang-rotary sa loob ng greenhouse. Ayan.
ulan ng